Magandang araw, si Miss Jen po ito. Kumusta po kayo dyan? Isang panibagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na mapapakinggan ngayon. Pero paalala lamang po na ang kwentong ito ay dito lamang mapapakinggan sa channel na ito, maging po ang aking boses. At ngayon nga, ang pag-uusapan natin ay ang kwentong pag-ibig ni Feby at ni Ethan. Kaya naman tumutok lamang kayo. Hindi nasusukat sa laman ng bulsa ang pagiging mayaman. Ang totoong yaman ay ang pagiging kontento sa kung ano ang meron ka at kung gaano ka kabuting tao. Pagkauwi ni Feby sa kanilang bahay matapos ang libing ng kanyang ina, ramdam niya ang pag-iisa. Bata pa lamang siya nang mawala ng ama, kaya naman sila na lamang mag-ina ang magkasama sa buhay. Napatayo si Feby nang marinig ang katok sa kanilang pinto. Kaya agad itong lumapit doon. Mrs. Tenorio, kayo po pala. Bati nito sa ginang na pinagsilbihan ng kanyang ina ng matagal na panahon bago magkasakit. Ngumiti ang ginang. Naabala ba kita? Po, hindi naman po. Pasok po kayo. Salamat. Alam kong nagluluksa ka pa ngayon. Ganon din naman kami. Kaya lang gusto sana naming makausap ka, okay lang ba? Nang pareho silang nakaupo na, ay napaisip si Feby at nakaramdam ng kaba kung tungkol saan at para saan ang isinadya ng isang tenoryo. Sige po, tungkol saan po ba? Ito ay hindi naman urgent. Pwede mong pag-isipan na muna. Alam mo naman na bata ka pa lang, nagtatrabaho na sa amin yung mama mo, hindi ba? Opo. Sagot ng dalaga dahil totoo. Bata pa lamang siya, kasama na siya ng kanyang ina sa trabaho kapag walang mapag-iiwanan sa kanya. Sa malaking bahay ng mga tenoryo kung saan may nakilala siyang isang bata na halos kaedad lamang niya. Sa panahon kasi ngayon, mahirap nang magtiwala. Kaya nagbabaka sakali ako na baka interesado ka ba na pumalit sa mama mo, sa trabaho niya sa pamilya namin? Po? Hindi na kasi kayo iba sa amin na mag-ina. Halos doon ka na rin naman lumaki kaya alam ko, kagaya ng mama mo, mapagkakatiwalaan ka rin pagdating sa pamilya namin. Hindi mo naman kailangan sumagot agad ngayon, Feby. Pag-isipan mo. Yon ang huling sinabi ng ginang sa dalaga bago ito iwan na tulala. Hindi alam ni Feby kung tatanggapin niya ang alok ng ginang. Hindi dahil sa ayaw niya, kung hindi dahil sa hindi pa siya handa. Hindi pa siya handa sa muli nilang pagkikita ng kanyang kababata kapag bigla itong umuwi mula sa ibang bansa pagkatapos ng 10 taon na nanatili ito doon. Pero sa huli, dahil mag-isa na lang siya sa buhay, pumayag na rin ito. Okay lang ba sa'yo na ang kwarto mo ay yung kwarto ng mama mo dito? Tanong ng ginang. Oo naman po, Mrs. Tenorio. Wala naman pong problema kahit saan. Ngumiti ang ginang. Para ka talagang mama mo. Halos parang ikaw na ikaw rin nung batang-bata pa siya. Hindi naman sumagot ang dalaga at ngumiti lamang habang sumusunod sa ginang patungo sa magiging kwarto niya. Oo nga pala, magiging busy tayong lahat bukas. May okasyon po ba? Darating kasi sa isang araw yung anak ko, si Ethan. Remember him? Dumagundong ang dibdib ni Feby dahil sa narinig kaya hindi agad siya nakasagot. May problema ba, Feby? Po? Mukhang wala ka sa sarili mo? Sorry po. Ngumiti ang ginang. Naiintindihan ko. Kamamatay lang ng mama mo at nagluluksa ka pa. Okay lang naman sa akin kung magpapahinga ka muna bukas. Hindi po, okay lang po. Sure ka ba? Opo. O sige, ikaw ang bahala. Kinausap pa siya ng ginang ng ilang saglit bago iwan para siya'y makapagpahinga na muna. Walang sinabi ang kanyang amo kung kailan ang eksaktong oras ng uwi ng kanyang anak. Tuloy ay hindi nakatulog ng maayos ang dalaga. Ayos ka lang ba, iha? Tanong ng mayordoma nilang si Aling Rosa. Opo, okay lang po ako, Nay Rosa. Sigurado ka ba? Mukha kasing masama yung pakiramdam mo. Okay lang po talaga ako. O sige. Magsabi ka lang kung hindi ha. Opo. Naging busy na ang araw ni na Feby sa mansyon ng mga tenoryo sa paghahanda para sa pagdating ng binatang si Ethan.
Bagaman kinakabahan sa posibleng muling pagkikita nila ng kababata, hindi rin maitatanggi na excited din siyang magkita sila. Nang dumating ang araw at oras ng pagdating ni Ethan, si Feby at lahat ng kasambahay ng pamilyang Tenorio ay nakaabang sa labas ng bahay para salubungin ito. "Hi Mom, how are you?" Nakangiting bati ni Ethan sa kanyang ina matapos siya nitong salubungan ng yakap at halik sa pisngi. "I'm good, Iho. How's the flight and travel back here?" "Of course, tiring. But I'm fine. Excited na rin kasi ako makauwi dito, Mom. Excited to eat the lutong bahay ulam from you." Napangiti ang kanyang ina. Samantala, si Feby naman ay napalunok at napayuko nang makita na sa wakas ang binata. Napansin niya agad ang malaking pagbabago sa binata sa nakalipas na 10 taon, na lalo lamang nagpakaba sa dalaga. Dahil sa nararamdamang hiya, ay pinili na lamang niya na hindi batiin ang binata at yumuko para hindi siya mapansin ito. "Tamang-tama, niluto ko yung paborito mong sinigang na hipon. Tara na sa loob para makakain ka na habang mainit pa yung sabaw." "Sige po." Nakangiting sagot ng binata at sumama na sa kanyang ina, papasok sa loob ng bahay. "Bakit hindi ka nagpakita?" tanong ni Aling Rosa sa dalaga na kinagulat nito. "Po?" "Nasubaybayan ko na ang paglaki niyong dalawa. Alam kong close na close kayo bago pa siya umalis. Kaya bakit hindi mo binati yung kababata mo?" Amo ko na po siya ngayon, Nay Rosa. Marami na po yung nagbago. Nakakahiya rin po sa iba dito. Baka kung ano pa yung masabi sa akin." "Ay sus, hindi naman kayo ibang tao sa isa't isa. Kapag nalaman ng iba na magkaibigan kayo noon pa, maiintindihan nila yun." Ngumiti ang dalaga. "Okay lang naman po ako sa ganito, Nay Rosa. Hindi pa rin ako handa eh. Nahihiya po kasi ako. Parang ang hirap na po kasi niyang maabot ngayon." "Ikaw talaga. Ganun pa rin naman si Ethan. Kapag narinig niya yung mga sinasabi mo, magtatampo yun sa'yo. Pero sige, ikaw ang bahala. Sana bumalik kayo sa dati. Ngayong nandito na ulit siya para hindi ka na malungkot." Ngumiti na lamang si Feby at hindi na sumagot pa. Dahil totoong hindi pa siya handa na makausap ang binata dahil sa nararamdamang hiya. Ngunit kahit anong iwas o tago ni Feby para hindi siya mapansin ni Ethan, ay nakita pa rin siya nito. Dahil ng isang araw na madatnan siya nito sa kusina na kinagulat ng dalaga. "So it's true." "Ay kabag!" Gulat na naibulalas ni Feby nang bigla na lamang may nagsalita sa kanyang likuran habang nagpapatas siya ng mga bagong hugas na baso at plato. Muntik na niya tuloy mabitawan ang hawak na baso. Natawa naman si Ethan sa naging reaksyon nito. "So totoo pala na tinataguan mo ko. Bakit? Wala ka namang utang sa akin ah." "Ang alam ko, wala rin naman akong naiwan na utang sa'yo." "Wait, meron ba?" "Ha? Wala naman." "Yun naman pala eh. Bakit mo ako tinataguan?" Wala, nahihiya lang ako." Nagsalubong ang kilay ni Ethan. "Nahihiya? Bakit?" "Anong bakit? Siyempre, matagal na nung huli tayong nagkita tapos magkikita ulit tayo pero bilang mag-amo na." "Sina mommy yung amo mo. Ako pa rin yung kababata mo. Huwag mo akong ituring na amo." "Hindi pwede." "Bakit hindi? Alam ng lahat na magkababata tayo." "Kahit na, iba na ngayon. Sige, mauna na ako, may gagawin pa kasi ako eh." Hindi na nakasagot pa ang binata nang nagmamadaling umalis na si Feby, kaya habol na lamang ang kanyang tingin sa dalaga habang nagtataka. Nagmamadaling bumalik sa kanyang kwarto ang dalagang si Feby. Pagkasara ng kanyang pinto, ay napahawak ito sa kanyang dibdib habang nakasandal sa likod ng pinto. Gosh, grabe ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko pa napaghahandaan na makausap siya tapos bigla na lamang siyang susulpot. Habol hiningang saad ng dalaga habang nakahawak pa rin sa kanyang dibdib. Sa mga sumunod na araw ay pinilit ni Feby na hindi sila magkasalubong ni Ethan na napansin naman ng binata. Kaya gumawa naman ng paraan ang binata para magkita at makausap ang dalaga. "Nanay Rosa!" Tawag pa ni Ethan sa kanilang mayordoma isang araw nang makita niya ito sa sala. "O Ethan, ikaw pala. Bakit? May kailangan ka ba?" Pwede niyo po bang utusan si Feby na gawan ako ng merienda? Gusto ko po sana na siya yung magdadala." Natawa ang ginang. "Kayo talagang dalawa. O sige, sasabihan ko." "Salamat po, Nay Rosa.
Masayang sabi ni Ethan bago bumalik sa kanyang kwarto. Napapailing na lamang ang ginang at hinanap na si Feby. Naabutan niya itong kumakanta habang nagdidilig ng halaman sa likod bahay. Feby! Nay Rosa, kayo po pala. Bakit po? Pwede ka bang makausap? Agad namang pinatay ng dalaga ang tubig at tinuon ang buong atensyon sa ginang. Opo naman po, ano po ba yon? Pakigawa naman si Ethan ng merienda niya. At pakidala na rin sa kanyang kwarto. Po? Uulitin ko pa ba? O ako na lang yung gagawa? Ho, hindi po. Ako na po. Okay, thank you. Kumatok ka na muna bago pumasok at baka nasa online meeting yung isang yun. Sige po, Nay Rosa. Sige, maiwan na kita. Dalian mo lang at gutom na ang isang yun. Alam mo naman yung mga gusto niyong pagkain, 'di ba? Hindi naman nagbabago yon. Opo. Kinakabahang pumunta sa kusina ang dalaga para maghanda ng pagkain na dadalhin kay Ethan. Hindi man sigurado kung yun pa rin yung mga gusto ng binata, ay ginawa pa rin niya. Ang egg sandwich na may cheese, pipino at lettuce. Pati na rin yung kape na walang gatas. Nakailang buntong hininga pa yung dalaga habang nasa tapat na ito ng pinto ni Ethan. Nagdadalawang isip kung kakatok o iiwan na lamang ang pagkain sa labas. Pero sa huli, ay kumatok na rin ito at agad namang binuksan ng binata. Oh, hi! Bakit ikaw yung may dala ng merienda? Busy ba si Nanay Rosa? Kunwari ay tanong pa ng binata. Siguro? Oo pala. Kaya ako na yung pinagawa niya at pinagdala ng merienda mo. Eto, kinakabahan na saad ng dalaga habang medyo nangangatal ang kamay kaya pati tray na pinagpapatungan ng pagkain ng binata ay medyo gumagalaw. Napansin yun ni Ethan kaya hinawakan niya ang tray para tumigil sa paggalaw. Baka maubos na yung kape ko bago ko pa makain yung merienda ko. Natatawang saad pa nito. Sorry. Bakit ka ba kinakabahan? Ako lang to, Feb. Ha? Hindi naman ako kinakabahan. Kinakabahan ka. Akin na nga yung tray at baka mamaya niyan, pati yung sandwich malaglag pa. Wala namang nagawa na ang dalaga nung kunin na sa kanya ni Ethan ang hawak niyang tray at napatikim na lamang para kalmahin ang kanyang sarili. Kung wala ka ng utos, mauna na ako Baka kasi may makakita pa sa atin at kung anong isipin at nakikipagkwentuhan ako sa boss namin. Nagtaka ang binata. Ha? Anong masama? Hindi naman tayo basta mag-amo lang. Mag-amo tayo, Sir Ethan. Pagdidiin pa nito. Feb, listen. May gagawin pa pala ako. Eat well, sir. Putol ng dalaga sa sasabihin ni Ethan bago nagmamadaling umalis. Naiwang nakamaang ang binata habang habol ang tingin sa dalaga. Namuntik nang magsala ang paa sa huling baitang ng hagdan na nagpakaba kay Ethan kaya napasigaw. Careful! Nanlaki yung mga mata ni Feby at lalong kinabahan kaya naman mas napatakbo ito palabas. Napabuntong hininga na lamang si Ethan. Same Feby, still clumsy. Ilang beses pang gumawa ng paraan si Ethan para makausap ang dalaga. At kagaya nung una, panay pa rin ang iwas ni Feby. Isang araw, ay hinanap na naman ni Ethan ang dalaga, ngunit hindi niya ito makita sa kahit na saang sulok ng kanilang bahay sa kanyang pinagtataka. Kaya naman hinagilap na muli nito si Aling Rosa para magtanong at konsabahin. Naabutan naman niya ang ginang na nagsasampay ng mga kumot. Nay Rosa! Kabayo! Gulat na naibulalas ng ginang dahil sa biglaang paglabas ng binata mula sa likod ng kumot. Tinawanan lamang ito ni Ethan. Ano ka ba namang bata ka? Mapapaaga ako sa iyo Sorry, Nay. Ano na naman yung kailangan mo? Hindi mo na naman ba makita si Feby? Paano niyo po nalaman? Ilang araw mo nang kinukulit yung isang yun pero palagi ka namang tinataguan. Ano na naman ba ngayon yung kailangan mo? Napakamot ang kanyang ulo. Napangiti na tila nahihiya. Titigil lang ako, Nay, kapag nag-success na ako na makausap siya ng maayos. Kaya lang po parang palus yung isang yun Napakailap. Natawa ang ginang. Intindihin mo na lamang, iho. Ang tagal na rin kasi nung huli niyong pagkikita kaya malamang naiilang yun. Tsaka isa pa, amo na yung tingin niya sa'yo ngayon. Pero hindi naman po nagbago yung tingin ko sa kanya Hindi naman po kasambahay yung tingin ko sa kanya. Kaibigan po, kababata. Kababata nga lang ba? Nakangiting tanong ng ginang kaya natigilan ang binata at napatikhim. Po? Wala. Hinahanap mo na naman ba siya? Opo, hindi ko po siya makita kahit saan
Alam niyo ba kung nasan siya? Ngumiti ang ginang. Ang ganda ng timing mo. Po, kausap sa ngayon ng mommy mo dahil siya yung mamamalengke ngayon. Kung gusto mo, magpresenta ka na ipag-drive siya. Kausapin mo yung driver na ikaw yung sasama kay Feby. Talaga po? Oo, dalian mo lang at baka mauna pa siya sa'yo na makausap si Julius dahil siya ang driver ngayon na naka-duty. Sige nay, salamat po. Saad nito at nagmamadaling umalis. Dumiretso ito sa garahe para hanapin ang driver. Kinausap niya ito at pumayag naman ang lalaki. Kaya naman gulat na gulat si Feby pagkasakay ng sasakyan. Anong ginagawa mo dito? O nagkamali ba ako ng pinasukang sasakyan? Natatarantang tanong ni Feby. At handa na sanang bumaba pero agad na napigilan ng binata. Wait, hindi ka nagkamali ng sinakyan? Hindi. Hindi. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Ngumisi ang binata. Ako yung driver mo for today. Nagtaas baba pa ito ng kanyang kilay. Ano? Ikaw? Yes, at your service. Bakit ikaw? Bakit hindi? Napabuntong hininga na lamang ang dalaga na tila ba tinanggap na ang kanyang pagkatalo. Sige, mag-drive ka na at baka gabihin pa tayo. Marami pa akong iikutin. Yes, ma'am. Sagot agad ng binata bago pinaandar ang sasakyan. Habang nasa biyahe ay napansin ni Ethan ang malikot na paa ni Feby. Relax, Feby. Hindi ako nangangagat. Bakit ba? Tense na tense ka kapag kaharap mo ko. Ha? Hindi no. Bakit naman ako matitense? Natawa ang binata. Para namang hindi kita kilala. Alam mo, Feb, alam ko yung ibig sabihin ng bawat kilos mo. Alam ko kapag kinakabahan ka or natetense ka. Kapag naglilikot yung mga paa mo. Malikot naman yung kamay mo kapag nagsisinungaling ka. Wala kang may tatago sa akin. Nawala lang ako ng matagal pero walang nagbago. Napatingin sa kanya ang dalaga. Namamangha. Namamangha dahil bawat detalye niya ay hindi pa rin pala nakakalimutan ng binata kahit pa ilang taon na silang hindi nagkita. Bakit? Natatawang tanong ni Ethan. Ha? Wala. Nagulat ka na kilalang kilala pa rin kita, no? Ikaw lang naman tong nagbago eh. Nagbago? Ako? Paano? Saan banda? Marami. Hindi mo na nga ako kinikilalang kaibigan eh. Kasi nga boss na kita. Pumayag ba ako? Pumayag na ano? Pumayag ba ako na boss yung maging tingin mo sa akin? Hindi naman ah. Natigilan si Feby at ilang segundo pa bago nakaisip ng isasagot. Bakit? Hinihingi ko rin ba yung permiso mo? Si Mrs. Tenorio naman yung kausap ko. Yun na nga. Si mommy yung kinausap mo, kaya siya lang yung boss mo. Ha? Basta hindi tayo mag-amo, tapos yung usapan. Tigilan mo na yung pagtatago sa akin, ang hirap mong hanapin eh. Hindi na sumagot ang dalaga at napairap na lamang sa kawalan. Dahil na kahit ano namang pagtatago ang kanyang ginagawa, nakakagawa pa rin ng paraan ang binata na mahanap siya. At alam niya na may tumutulong dito pero hindi na niya tinanong pa yun. Ano yung una mong bibilhin? Tanong ni Ethan pagkababa nila ng sasakyan. Isda at hipon kaya sa isdaan na muna tayo. Okay. Nagtaka ang dalaga sa tono ng boss na binata na parang excited. Hindi inaasahan. Akala niya kasi hindi ito sasama dahil sa amoy. Pero nagkamali siya dahil mas na-excite pa ito lalo. Sure ka na bang sasama ka? Ha? Oo naman, bakit? Malansa dun at saka basa yung dadaanan natin. Ano naman? Natural naman yun sa isdaan, diba? Oo nga. Wait. Akala mo siguro mandidiri ako, no? Hindi ako maarte, Feb. Nang ibang bansa lang ako pero gaya ng sinabi ko wala namang nagbago sa akin. Ako pa rin to, kaya tara. At nauna pa ito sa paglalakad. Naiiling na lamang na sumunod ang dalaga. Habang natatawa dahil tumatalon-talon pa si Ethan habang may hawak na shopping bag at basket. Paano nga malalaman kapag fresh pa yung isda? Seryosong tanong ni Ethan. Mapula pa yung mata at hasang. Paano kung may sore eyes pala? Napapikit si Feby at napabuntong hininga na tila nagpipigil. Si Ethan naman ay bahagyang lumayo sa dalaga habang pigil na pigil ang tawa. Alam mo ba kung bakit nakabaluktot yung mga hipon? Hindi sumagot ang dalaga. Kasi nilalamig sila. Sagot din ni Ethan sa kanyang sariling tanong sabay tawa kaya nilingon siya ni Feby at seryoso siyang tinignan. Marami ka bang baong kakornihan ngayon? Konti lang. Lunukin mo na lang, sagot ni Feby bago ito talikuran.
Napangiti naman si Ethan at sumunod sa dalaga. Nakaisip kung paano siya mapapansin lagi ng dalaga. Ito ay gamitan ng mga corny niyang joke dahil alam niyang ayaw na ayaw ni Feby sa mga kakornihan. Saan tayo sunod? Grocery na. Ilagay muna natin yan sa cooler na nasa likod ng kotse. Cooler? May cooler sa kotse? Oo, palaging may cooler sa likod para lalagyan ng isda. Nangagaw ka na nga ng trabaho, hindi mo pa inalam lahat. Napakamot ng kanyang ulo ang binata. At least ngayon, alam ko na. Oo na lang. Nang mailagay na nga ang isda sa cooler, pumasok naman sila sa isang mall para sa grocery. At ilan pang kailangan. Agad na kumuha ng cart si Ethan at sumunod kay Feby. Psst, Feb. Ano na naman? Nakita mo na ba yung ulo ng sardinas? Napabuntong hininga naman si Feby. Pati ba naman ulo ng sardinas hahanapin mo sa akin? Kasi curious ako eh. Curious? Saan? Sa ulo ng sardinas? Oo. Bakit? Kasi dumating na ako sa edad na to, hindi ko man lang nakikita yung sardinas na kasama yung ulo. Na para bang kumakain ka ng sardinas? Aba oo naman, kumakain ako noon. Lalo na kapag kasama sa itlog. Hindi makapaniwalang nilingon ng dalaga si Ethan. Kumakain ka na ng sardinas? Dati ding-dri ka. Simula nung sinabihan mo kong maarte dahil sa sardinas, pinag-aralan ko ng kumain nun. Hanggang sa magustuhan ko na talaga siya. Kaya ayun. Pero nasa na nga yung ulo nila? Aba malay ko, hindi ko naman kinukuha. Sabi ko nga. Hindi natahimik ang pamamalengke ni Feby dahil sa walang tigil na bibig ni Ethan. Kung ano-ano yung mga tinatanong nito sa kanya at wala siyang choice, kundi ang sumagot dahil parang bata si Ethan kapag hindi sinasagot ang tanong nito. Hindi tumitigil. Akala ni Feby ay naubusan na nang sasabihin si Ethan habang nasa biyahe sila pabalik dahil bigla itong nanahimik. Ipinagpapasalamat na sana niya yon dahil sa wakas ay nakapahinga ang kanyang tenga. Pero bigla naman itong nagsalita. Feb, what if tayo na lang yung natitirang tao sa mundo at lahat ay naging zombie na? Napabuntong hininga ang dalaga at napapikit dahil sa random questions ng binata. Ang malas ko naman kung ganun. Ha? Bakit naman? Kasi mas gugustuhin ko pa na maging zombie na lang din ako kesa matira sa mundo na ikaw lang yung kasama. Grabe ka naman sa akin. Para naman tayong walang pinagsamahan yan. At iiwan mo lang ako mag-isa at ipagpapalit sa mga zombie. Ha? Wala. Magpapakagat na lang din ako sa'yo kapag zombie ka na. Napailing na lamang si Feby. Tama nga si Ethan. Hindi pa nga rin siya nagbabago. Isip bata pa rin. Kahit sa zombie ay handang makipag-agawan at makipag-away. Nang makabalik sa mansyon ng mga Tenorio, ay balik sa dati si Feby. Hindi tinitignan ang binata at hindi masyadong pinapansin kung wala itong inuutos, lalo na kung nandyan yung mommy ni Ethan. Feby, kumatok na tawag ni Aling Rosa sa kwarto ng dalaga isang gabi. Agad namang bumangon sa pagkakahiga si Feby para pagbuksan yung ginang. Nay Rosa, matutulog ka na ba? Naabala ba kita? Po, hindi naman po. Nagpapaantok pa rin naman po ako sa cellphone ko. Bakit po? May problema po ba? Pwede ba akong pumasok? Opo naman, pasok po. Pumasok ang ginang at naupo sa isang sofa na nandoon. Naupo naman si Feby sa kanyang kama. Kumusta ka na, iha? Po? Naguguluhang tanong ng dalaga. Isang buwan na mula nang mawala ang iyong ina. Isang buwan na rin nung dinala ka dito bilang kapalit niya. Gusto ko lang malaman kung kumusta ka na pagkatapos ng isang buwan. Sa tanong na yon, parang may kakaibang naramdaman ang dalaga. Tila tinanong sa muli ng kanyang ina tungkol sa kanyang maghapon. Napayuko ang dalaga dahil sa bigla nitong pagiging emosyonal. Napansin niyo ng ginang kaya tumayo ito at tinabihan si Feby sa pagkakaupo sa kama at marahan na hinaplos nito ang balikat niya. Alam kong hindi ka magiging okay agad. At gusto kong malaman mo na okay lang yun. Normal yun. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat, lalo na ang pag-move on. Nandito lang si Nanay Rosa ha, kahit anong oras mo kailanganin. Salamat Nay Rosa. Kapag nahihirapan ka na sa trabaho, sabihin mo sa akin ha. Ako nang bahalang magsabi kina Mrs. Tenorio. Okay lang po sa akin yung trabaho, Nay. Salamat po. Mabuti naman kung ganon. Mukhang mas mapapagod ka pa kay Ethan eh. Nagtaka ang dalaga. Ano pong ibig niyong sabihin? Umuwi siya dito for good. At ikaw yung na-assign na maging personal maid niya. Po? Ako? Bakit po ako? Yun yung request niya sa kanyang mommy kaya wala na silang nagawa.
Napabuntong hininga ang dalaga. Bakit po kailangan pa niya ng personal maid? Nalilipasan kasi ng gutom ang batang yon kapag nakaharap at nasimula na yung trabaho. Kaya kailangan mo siyang dalhan sa oras dahil naka-work from home siya ng ilang buwan. Ganun po ba? So good luck. Good luck po talaga. Natawa ang ginang. Sige na, magpahinga ka na. Kailangan mo ng maraming energy araw-araw. Oo nga po eh. Salamat po, Nay Rosa. Pahinga na rin po kayo. Sige, iha. Nang makaalis ang ginang ay pabagsak na nahiga si Feby sa kanyang kama bago nagbitaw ng malalim na hininga. Good luck, self. Mukhang hindi mo na talaga siya maiiwasan. Bago siguro mag-isang taon. Magkasintanda na kami ni Nanay Rosa. Kinaumagahan ay maagang umalis ang mommy ni Ethan para sa business trip. Dahil walang magpapaalala sa binata ng tamang oras ng kanyang kain, nagsimula na rin si Feby na maging personal maid nito. Nay Rosa, may nakapagdala na po ba ng breakfast kay Sir Ethan? Naku, wala pa nga eh. Baka raw kasi tulog pa. Natatakot kumatok yung mga taong yan. Ikaw na nga siguro, hindi naman yun magagalit kahit bulabugin mo pa sa pagkakatulog. Sige po. Tanghali na rin naman po. Malilipasan na naman yun ng almusal. Oo nga. Sige na, ikaw nang bahala at may mga asikasuhin lang ako. Sige po. Agad na sinimula ni Feby ang paghahanda ng almusal ni Ethan, habang ang binata naman ay masarap pa rin yung pagkakatulog. Nang matapos, dala ang tray na may pagkain, tubig at kape ay nagtungo si Feby sa kwarto ng binata. Ilang beses pa itong kumatok ng marahan pero walang nagbubukas, kaya naman nilakasan niya na ang pagkatok. Pupungas-pungas naman na tumayo ang binata para buksan ang kanyang pinto dahil sa malakas na katok na tila emergency ang sadya. Feby, bakit? May problema ba? Emergency? Nagkasalubong ang kilay ng dalaga. Ha? Anong sinasabi mo? Nananaginip ka pa ba? Hindi. Ano yung mga tanong mo na yan? Kasi yung katok mo parang may emergency eh. Kanina pa kasi ako kumakatok pero hindi mo binubuksan kaya nilakasan ko na lang. Tsaka pwede ba akong pumasok para maibaba ko na tong dala ko? Nangangalay na ako eh. Doon pa lamang napansin ng binata na may buhat pala na tray si Feby na puno ng pagkain. Sige. Pagpasok ay binaba agad ni Feby ang dala sa mesa na nandoon. Nakasunod naman si Ethan. Bakit naman ang dami niyan? May rice na, may bread pa. Bibitahin na ba ako? Pwede mo namang gawing snack na lang mamaya yung tinapay habang nagtatrabaho ka. Kumain ka na't lalamig pa yung kape. Wait, magmumumug lang ako. Huwag kang aalis ha. Saad nito bago nagmamadaling pumasok sa kanyang banyo. Napabuntong hininga naman ang dalaga at naupo. Napansin nito ang nagkalat na papel sa table ng binata kasama ang laptop nito. Mukhang nagtrabaho pa rin siya kagabi kaya tinanghali ng gising. Naiiling na sabi ni Feby. Maya-maya lamang ay bumalik na ang binata at naupo sa kanyang tapat. Sabayan mo akong kumain. Nakangiting sabi ng binata. Anong sabayan? Hindi pwede. Marami pang trabaho kaya kumain ka na dyan mag-isa. Aalis na ako. Ha? Pero hindi ko to mauubos mag-isa. Kaya mo, tinatamad ka lang. Napanguso ang binata. Kilalang kilala nila yung isa't isa kaya hindi na niya mauuto pa ang dalaga. Kapag hindi mo yan inubos, iba na yung pagdadalhin ko ng pagkain mo. At bumaba ka sa kusina mamayang lunch ha. Pagbabanta pa nito bago lumabas. Lo, may pananakot. Sinabi ko bang hindi ko mauubos? Siyempre mauubos ko. Ako pa ba? Pagkausap nito sa sarili nang makalabas na si Feby. Samantala, dumiretso naman ang dalaga sa likod ng mansyon ng mga Tenorio para tulungan ang ginang na si Aling Rosa sa pag-aayos ng mga bagong halaman na dumating. Nay, bakit po ang daming in-order ni Mrs. Tenorio na halaman? Tanong ng dalaga nang makita kung gaano karami ang halaman na hindi pa nahahakot papuntang garden. Mahilig kasi sa halaman ng isang yun. Tsaka kapag namamatay na yung halaman at hindi na magawa ng paraan na mabuhay, pinapalitan niya kaagad. Nagbibigay din kasi ito ng malamig na hangin sa parting to na paborito niyang tambayan kapag nagkakape. Kaya po pala lagi siyang nandito kahit noon pa. Oo, teka, maiba ako. Kumusta yung alaga mo? Nagising mo ba? Kumain ba? Ngumiti ang dalaga. Nagising ko na po sa katok at sinigurado ko po na kumakain na yun ngayon. Mabuti naman kung ganon. Ikaw ba kumain na? Kumain na po ako kanina habang naghihintay magluto sa pagkain ng alaga ko. Mabuti. Halika na't iayos na natin sa garden yung mga halaman.
Unahin na natin ang mga malalaki para nasa likod sila at hindi matabunan nitong maliliit. Sige po. Naging busy sina Feby at ilan pang tauhan ng mansyon sa pag-aayos ng garden. Samantala, nakangiti naman ang binatang si Ethan habang tanaw-tanaw si Feby sa garden mula sa kanyang kwarto. Para talaga siyang mama niya. Masipag at matulungin. Kahit na hindi niya na yung trabaho. Nasabi na lamang niya bago bumalik sa kanyang tinatrabaho. Hindi naman niya nakalimutan ang bumaba para sa lunch at dinner para din hindi na mapagod pa si Feby sa pagdala sa kanyang kwarto. At simula din noon ay maaga na siyang gumigising para bumaba at kumain ng kanyang almusal. Bumababa na naman ako lagi. Baka naman pwedeng sa merienda. Dalhin mo na lang sa kwarto ko, please. Nagpapaawang sabi pa ni Ethan kay Feby. Napalingon sa paligid ang dalaga. Kinakabahan na baka may makakita o makarinig. Huwag kang gumanyan sa mga kasambahay mo. Mamaya niyan ma-issue pa tayong dalawa. Ano? Ano? Wala akong sinasabi. Oo na, dadala na lang kita ng merienda mo sa kwarto mo. Yes! Magpaaraw ka naman minsan. Baka mauum ka na sa kwarto mo niyan eh. Bigla ay may naisip ang binata. Magpaaraw? Tara kayo mag-swimming. Ikaw na lang. Bakit inaaya mo pa ako? Oo, mag-swimming ka nga dun sa open area na pool nyo. Nang mainitan ka naman, baka manilaw ka na eh. Boring yung mag-isa. Paano kapag nalunod ako? Marunong kang lumangoy. Kung habulin ako ng pating. Swimming pool yun. Samahan mo na kasi ako. Ang boring kayong mag-swimming mag-isa. Ganito, isama rin natin si Nanay Rosa para mas masaya. Baliw ka ba? Bakit na naman? Bakit pati si Nanay Rosa? Mamaya niyan, pulikatin pa yun. Ayaw mo kasi. Kaya nga samahan mo na ako tapos nandun si Nanay Rosa. Kakwentuhan lang natin, kahit hindi na siya maligo. Napairap sa kawalan ng dalaga. Ganito na lang, babantay na lang kita habang naliligo ka, okay na? Ano ba yan, ang KJ? Ayaw mo. Oo na, sige na. Napipilitang sagot naman ng binata. Patago na lamang na natawa si Feby dahil sa mukha ni Ethan na parang masama pa yung loob. Tumayo ang binata para bumalik na sa kanyang kwarto pagkatapos man ng halian. Nakasalubong pa nito ang ginang na si Aling Rosa na takang-taka dahil sa nakasimangot itong mukha. Anong nangyari dun sa alaga mo? Hayaan niyo na po siya, Nay Rosa. Magiging maayos din yun mamaya. Nag-away na naman ba kayo? Po, hindi po. Mabuti kung ganon. Ngumiti na lamang ang dalaga at sinimulan ng linisin ang mga pinagkainan ni Ethan dahil sila namang mga kasambahay ang kakain. Hinayaan ni Ethan si Feby sa gusto nito. Ang maging amo siya ng dalaga habang personal maid niya ito. Labag man sa loob niya, sinunod na lamang niya ang pakiusap ng dalaga. Hindi niya maintindihan ang takot na nakikita sa mga mata ng dalaga kapag pinipilit niya ang gusto niyang ibalik ang kung ano man sila noon. Samantalang alam naman ng lahat sa kanila na magkababata at matalik silang magkaibigan noon. Pero kahit binabagabag siya ng mga tanong, hindi na lamang niya kinulit pa ang dalaga hanggang sa isang tao ang makakapag-trigger sa binata. Isang taong malapit sa kanilang pamilya. Hindi mo ba talaga ako sasamahang mag-swimming? Tanong ng binata kay Feby habang nakababad sa kanilang swimming pool. Hindi na nga. Dito na lang ako. Mag-iihaw ako at magluluto ng pagkain mo. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Dahil kahit anong pilit niya na ibalik ang dating sila, iwas na iwas naman sa kanya ang dalaga. Pareho silang napalingon nang makarinig ng isang masiglang boses mula sa isang lalaki. Pero hindi pareho ang kanilang naging reaksyon nang makita kung sino yon. What's up, pinsan? Bati ng isang gwapong binata na kapapasok lamang sa pool area. Kasunod ang mommy ni Ethan. Nagtatanong ang mukha ni Feby habang pabalik-balik ang tingin kay Ethan, sa lalaki at sa mommy ni Ethan. Samantalang ang binatang si Ethan ay mukhang hindi masaya. Rickson, what are you doing here? Huh? Of course, magbabakasyon. Isinama ako ni tita. Napalipat ang tingin ng binata sa kanyang ina na may nagtatanong na tingin. We saw each other in New York, so tinanong ko siya kung gusto ba na muna niya na magbakasyon dito. And he want it, so yeah. Wait, is that Feby? Nay Farah's only daughter? Tanong pa ni Rickson at agad na lumapit sa dalaga habang nakangiti. Naguluhan naman si Feby. Ikaw nga! Ha? It's me, Rickson! Agad umahon sa pool si Ethan, hindi nagugustuhan ng nakita. Hindi kanya matatandaan dahil hindi naman kayo naging close. Oh, pero nakalaro ko siya noon. Isang beses at pinaiyak mo pa.
Bakit niya naman gugustuhin na maalala ka pa? Gulong-gulo ang dalaga dahil wala talaga siyang maalala tungkol kay Rickson. Lumapit naman ang ina ni Ethan. Feby, maghanda na kayo ni Aling Rosa para sa gabihan mamaya. Sabihin mo na dagdagan ng paborito nitong si Rickson. Sige po, sagot ng dalaga at agad nang umalis. Habol naman ang tingin ng dalawang lalaki sa papalayong dalaga. Mag-swimming na muna kayong dalawa habang naghahanda pa ng pagkain. Okay na ako, ma'am. Magbibihis na po ako at nilalamig na rin ako. Putol agad ni Ethan sa sasabihin ng kanyang ina. Ganun ba? Sige, magbihis ka na. Baka sipunin ka pa. Sige po. Nagtatakang hinabol ng tingin ni Rickson ang kanyang pinsan. Naguguluhan kung bakit parang may iba sa pakikitungo nito sa kanya. Pagpasensyahan mo na muna yung pinsan mo na yon. Baka stress lang sa trabaho at nangangapa pa sa bagong work environment. Okay lang po. Sagot na lamang ng binata. Bumalik sa kanyang kwarto ang binatang si Ethan para magbihis. Nadaanan pa niya kung nasaan si Feby na busy sa pag-aasikaso sa kusina, kaya naman hindi niya na ito inabala pa. Nang makapagbihis ay nakatulog naman ang binata kaya nakalimutan ng kanilang dinner. Wala pa rin si Ethan? Tanong ni Mrs. Tenorio kaya nagkatinginan sina Aling Rosa at Feby. Kakatukin ko na po, baka nakatulog. Saad ng dalaga. Okay, pakisabi bilisan at nakakahiya sa bisita. Pagtutukoy nito kay Rickson. Sige po. Agad na nagtungo ang dalaga sa pangalawang palapag kung nasaan yung kwarto ng binata. Nung una ay magaan na katok lamang ang kanyang ginawa ng paulit-ulit. Pero kahit konting kaluskos ay wala siyang narinig. Dahil doon ay naisip niyang tulog pa nga ito kaya mas nilakasan pa niya ang pagkatok. At doon na nga nagising ang binata. Parang kilala ko na tong katok na yun. Saad ng binata bago tamad na bumangon para buksan ang pinto. Anong oras na hindi ka pa nababa? Hinahanap ka na ng mommy mo. Hindi ako nagugutom. Ganon. Sabihin mo bukas na ako kakain. Okay, sasabihin ko rin na palitan na yung personal maid mo. Ayoko ng sakit sa ulong alaga. Ha? Sandali. Gutom na pala ako. Narinig mo yung reklamo ng tiyan ko? Akala ko ba hindi ka nagugutom? Kanina yun. Ngayon nakakaramdam na ako ng gutom. Tara, baba na tayo. Magmumug ka na muna at sumunod ka na lang. Oo nga pala. Sige. Natatawa na lamang si Feby ng talikuran nitong binata. Nang makababa ay nag-aabang ng sagot sa kanya ang mga nandon. Susunod na daw po. At maya-maya nga lamang ay nakita na nila ang binata na bumababa mula sa pangalawang palapag. Doon pa lamang sila nagsimulang kumain. Lumipas ang mga araw, hahayaan na sana muna ni Ethan si Feby sa gusto nito hanggang sa handa na itong bumalik sila sa dati. Ngunit isang eksena ang nagpabago sa kanyang isip. Eksenang nagpapasakit sa kanyang mga mata araw-araw. Ate Rhea, nakita mo po ba si Feby? Tanong ng binata isang araw sa isa sa kanilang mga kasambahay. Nandun po sa garden, kausap po si Sir Rickson. Nagkasalubong ang kilay ng binata. Sige po, salamat. Imbis na bumaba, ay dumiretso si Ethan sa terrace ng pangalawang palapag kung nasaan siya para tignan si Feby sa garden mula doon. Doon niya naabutan sina Feby at Rickson na nagtatawanan habang nagtatanim. Paul talaga. Kailan pa siya natuwa na humawak ng lupa? Inis na nasabi nito. Hindi yun yung unang beses na naabutan niya ang mga itong nag-uusap o nagtatawanan dahil naulit pa ito ng ilang beses kaya naman nadagdagan ng inis ng binata sa kanyang pinsan. Kapansin-pansin kasi na sinasadya nitong makipaglapit sa dalaga na dati namang ayaw lapitan ng mga bata pa sila dahil anak daw ng katulong. Kaya naman hindi na nakatiis ang binata nang isang araw ay makita na naman niyang dalawa. Feb, tawag ni Ethan sa dalaga na kausap ni Rickson sa may sala habang nagpupunas ito ng mga ibabaw. Natigil ang dalawa sa pag-uusap. Sir Ethan, nagkasalubong ang kilay ng binata dahil sa tawag sa kanya ng dalaga. Pakigawan mo naman ako ng mango shake ngayon. Sige sir. Excuse me, Sir Rickson. Sure, sige. Mamaya na lang ulit. Sagot naman ni Rickson. Pakidala na lang sa kwarto ko, Feb. Sige. Pagkaalis ng dalaga, ay binalik niya ang tingin sa kanyang pinsan at seryoso itong tinignan kaya nagtataka naman si Rickson. What? What do you think you're doing? Huh? What do you mean? Last time I checked, you hate Feby because she's a maid's daughter. Bakit ngayon nakikipag-close ka na? Anong gusto mo? Anong plano mo? Ano ba sinasabi mo? Plano? Wala bro. Hindi ba pwedeng magbago yung isang tao?
Magbago? Ganun kabilis. Malulokot mapapaikot mo si Feby, pero hindi ako Rickson. Bahala ka sa gusto mong isipin, pero wala akong alam sa sinasabi mo. Wala akong planong masama kay Feby. Hindi yun pinakinggan ni Ethan at basta na lamang tinalikuran ang pinsan. Napabuntong hininga naman si Rickson. Maya-maya ay napatingin sa CCTV na nandoon. Naghintay si Ethan sa kanyang kwarto sa pagdating ni Feby. Nang may kumatok, ay agad niya itong pinagbuksan. Pasok ka muna. Ha? Gusto lang kitang makausap saglit, Feb. Pumasok ka na muna. Sige. Inilapag ni Feby ang dalang mango shake sa mesa ng binata at naupo sa isang sofa na nandoon. Hinila naman ng binata ang kanyang swivel chair at nilagay sa harapan ng dalaga. Doon ito naupo kaya napalunok naman ang dalaga sa sobrang lapit. Napasandal tuloy siya sa sofa, kinakabahan. Sabihin mo nga sa akin. Ang ano? Anong meron sa pinsan ko na wala ako? Ha? Bakit siya pinapayagan mo makipag-usap at makipagtawanan sa'yo ng ganun? Bakit ako na kaibigan mo simula nung bata pa tayo, hindi mo pinapayagan? Bakit bawal? Huwag mong sabihin sa akin na dahil baka kung anong isipin ng iba sa atin. Dahil Feb, alam ng mga tao dito na magkababata tayo, na close talaga tayo bago ako umalis. At maraming taon na yung lumipas, Ethan. Panahon lang yung lumipas, Feb. Hindi yung pagkakaibigan natin. Marami nang nagbago, Ethan. Hindi na tayo tulad ng dati. Matagal kang nawala kaya hindi mo na ako kilala. Dahil lahat nagbabago pero hindi ako, Feb. Hindi ako. Kung nagbago ka, bigyan mo ako ng chance. Kaya kong mag-adjust. Pero wag mo naman akong itaboy. Ethan, bakit mo ba ginagawa to? Mahirap na ibalik yung dati kung ayaw mong ibalik yung dati. Pwede naman tayong magsimula ulit. Anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Ethan. Kumukuha ng lakas ng loob para sa kanyang sasabihin na matagal na niyang tinatago. Bago ako umalis nun, may mga bagay ako na gustong sabihin sa'yo. Pero hindi na nabigyan pa ng pagkakataon. At ngayong bumalik na ako, ayokong may pagsisihan ulit ako na hindi ko na naman nasabi sa'yo. Hindi nakasagot ang dalaga. Panay ang lunok dahil sa kabang nararamdaman. Gusto kita, Feb. Hindi. Mahal kita, Feby. Bago pa man ako umalis hanggang sa makabalik, hindi yun nagbago. Lalong bumilis ang tibok ng puso ng dalaga dahil sa narinig. Dahil gaya niya, matagal din palang tinatago ng binata ang nararamdaman nito para sa kanya. Gusto man niyang matuwa sa nalaman dahil pareho sila ng nararamdaman pero nakaramdam ng takot si Feby. Feb, narinig mo ba yung sinabi ko? Napabuntong hininga ang dalaga, nagpipigil ng sarili sa pwedeng masabi dahil sa bugso ng damdamin. Ethan, narinig ko, okay? Narinig ko, pero hindi tayo pareho ng nararamdaman. Hindi kita gusto, Ethan. Pagsisinungaling nito bago tumayo. Naiwan naman ang tingin ng binata sa inupuan ng dalaga. Kunwari na lang hindi ko narinig yung mga sinabi mo. Saad pa ng dalaga bago tuluyang lumabas. Napasandal pa ito sa nakasarang pinto habang pilit pinipigilan ang luhang na ipon na sa kanyang mga mata. Tulala ang binata. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Dahil alam niya, ramdam niya, na may gusto din sa kanya ang dalaga noon pa man. Nagbago na ba yon dahil sa kanyang pag-alis? Pero bakit ang nararamdaman niya naman sa dalaga ay hindi nagbabago? Eto ang tanong na gumugulo sa isip ng binata matapos lumabas ni Feby sa kanyang kwarto. Dahil doon ay ilang araw hindi lumabas ng kanyang kwarto si Ethan. At ang kanyang pagkain ay pinapaiwan niya lamang sa tapat ng kanyang pinto. Hindi dahil galit siya sa dalaga kundi dahil para makapag-isip-isip at sa kagustuhang mapag-isa. Feby, iha, may nangyari ba? Tanong ni Aling Rosa. Nangyari po? Saan? Nag-away ba kayo ni Ethan? Hindi agad nakasagot ang dalaga. Kaya alam na agad ng ginang ang sagot. Hindi po, Nay Rosa. Napabuntong hininga ang ginang. Ilang araw na kasi siyang hindi lumalabas para kumain. Hindi ko alam kung kinakain niya ba talagang iniiwan natin sa harap ng kanyang kwarto. Nag-aalala na rin yung mommy niya. Hindi kita sinisisi, iha. Gusto ko lang malaman kung nag-away na naman ba kayo. Pero mukhang alam ko na ang sagot. Napayuko ang dalaga. Nakaramdam ng hiya kaya naman hinaplos ng ginang ang kanyang balikat.
Mukhang seryoso ang pagtatalo nyo para hindi siya lumabas. Sana maayos nyo na yan, iha. Saad ng ginang bago siya iwan ito sa kusina. Ilang araw nang nababagabag si Feby dahil sa huling naging usap nila ng binata. Dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit hindi ito lumalabas ng kanyang kwarto. Gustuhin man niyang katukin ito para alamin kung kumakain ba talaga ito ay pinipigilan niya ang kanyang sarili para panindigan ang kanyang naging desisyon ang layuan ang binata. Feby, pinapatawag ka ni ma'am sa kanyang office. Ito ang bumungad sa kanya ng isa sa kasambahay isang umaga pagkalabas niya sa kanyang kwarto. Ako? Bakit daw? Hindi ko alam eh. Punta ka na lang siguro. Sige, salamat. Nakaramdam ng kaba ang dalaga habang naglalakad papunta sa office ng kanyang amo na nasa ground floor lamang. Ang una at huling punta niya sa kwarto na yon ay nung unang dating niya dito kaya abot-abot ang kanyang kaba ngayon. At mukhang alam na niya ang dahilan. Pagkarating sa tapat ng office ay nagbuntong hininga na muna ang dalaga bago kumatok ng 3 beses. Pasok, sagot ng nasa loob. Maingat na pumasok si Feby. Naabutan niyang nagkakape ang ginang sa kanyang table habang kaharap ang kanyang laptop. Pinapatawag niyo raw po ako. Iha, halika, maupo ka na muna. Sige po. Bahagyang iginilid ng ginang ang kanyang laptop para mas makita ang dalaga na nasa kanyang harapan. Hindi pa rin ba lumalabas ng kanyang kwarto si Ethan? Hindi pa po eh. Tumango-tango ang ginang. Tama ang ginawa mo. Po? Ang hindi siya suyuin at pasukin sa kanyang kwarto. Alam kong nagtapat na siya sa'yo at tinanggihan mo yon kaya hindi siya lumalabas. Dahil yun po yung utos niyo. Bawal ko siyang gustuhin. Pero Mrs. Tenorio, hindi po ba kayo nababahala sa kung ano yung ginagawa niya? Hanggat nasa loob siya ng pamamahay ko, walang mangyayaring masama sa kanya. Sundin mo na lang yung napag-usapan natin. Hindi mo pwedeng tanggapin ang nararamdaman sa'yo ng anak ko, Feby. Dahil may naghihintay na kasal para sa anak ko. Napayuko ang dalaga. Gustuhin man niyang ilaban ang kanyang nararamdaman ay hindi niya magawa dahil sa narinig. Bago pa man siya makapagsalita ay bigla na lamang may padarag na nagbukas ng pinto. Tumambad sa gulat nilang mukha ang galit na mukha ni Ethan na kanina pa nakikinig sa labas ng pinto. Lingid sa kaalaman nila, narinig ng binata na pinatawag ng kanyang ina ang dalaga. Kaya sinundan niya ito. Doon, narinig niya ang lahat. Ethan, nasambit ng kanyang ina. Pero ang mata ng binata ay dumiretso sa gulat na dalaga. So that's the reason you acted like that. Ethan, now tell me, wala ka ba talagang nararamdaman para sa akin? Napatingin si Feby sa ginang dahil sa naging tanong na yun ng binata. Pero hinarang ni Ethan ang kanyang sarili para bumalik sa kanyang atensyon ng dalaga. Feb, sagot mo yung kailangan ko. Yung totoong nararamdaman mo. Hindi yung napag-usapan nyo ni Mommy. Ethan, anak, stop Mom! I'm talking to her. Natigilan ang ginang dahil doon. Abot-abot naman ang kaba ng dalaga at hindi alam ang gagawin dahil sa tensyon. Feb, please, tell me the truth. Hindi mo ba talaga ako mahal? At hindi mo ba talaga ako minahal? Pigil na pigil ni Feby ang kanyang luha at matapang na tumutunghay sa binata. Nilabanan ang tingin. Pero nanlambot din nang makita ang nagsusumamong tingin sa kanya ni Ethan. Please Feb, tell me. Halos pabulong na pakiusap pa ng binata. Ethan, I'm sorry. Yun pa lang ang sinasabi ng dalaga ay parang sinaksak na ang pakiramdam ni Ethan. Sorry. Sorry kung nagsinungaling ako. Sinunod ko lang yung gusto ni Mrs. Tenorio dahil malaki yung utang na loob ko sa pamilya niyo. Pero ang totoo, mahal talaga kita, Ethan. Bago ka pa man umalis hanggang sa makabalik. Unti-unting nabura ang kaninang sakit na naramdaman ng binata dahil sa narinig. Hindi na niya napigilan na maluha nang makita nito kung gaano nagpipigil ng kanyang iyak ang dalaga. Kinuha nito ang kamay ni Feby at marahan nitong hinaplos yun at pinakalma. Cry if you want, Feb. It's okay. Ethan, Feby, tawag ng ginang sa dalawa. Itinago ni Ethan ang dalaga sa kanyang likod habang hawak na mahigpit ang kamay nito. Mom, stop please. No, you stop. Hindi kayo pwedeng dalawa dahil ikakasal ka na next year.
Alam mo yon, Feb. Pumayag ba ako? Ano? Mom, hindi niyo man lang ako tinanong tungkol doon. At hindi ako papayag na maikasal sa kahit na kanino kung hindi si Feby yung bride, Mom. Never. Hindi niyo ako mapipilit. At hindi niyo pwedeng ilayo sa akin si Feby. Ethan! Sigaw ng ginang pero hindi na siya pinansin pa ni Ethan at hinila na palabas doon si Feby. Kinuha ni Ethan ang kanyang susi at wallet habang hindi binibitawan ang kamay ng dalaga bago tumuloy palabas. Ethan, saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ng dalaga pagkasakay niya sa kotse nito. We need to talk and you need to breathe, Feb. Magpapalipas na muna tayo ng oras. Hindi pa ako handang makausap ulit si Mommy. Pero kailangan kitang makausap. Okay, sige. Yun na lamang ang nasabi ng dalaga. Ngumiti naman ang binata. Kinuha ang kamay ng dalaga habang nagmamaneho at magaan na dinampian ng halik ang kamay nito. Napaayos ng upo si Feby. Kinalma ang sarili. Nakarating sila sa isang coffee shop na malapit sa dagat. Tahimik ang lugar at hindi crowded. Maaga pa kaya naman may kalamigan pa ang hangin. Napansin niyo ni Ethan kaya naman kahit nakababa na sila, ay bumalik ito sa kanyang kotse para kunin ang kanyang jacket na hindi inaalis doon. Ipinatong niya ito sa dalaga. Salamat. Maaga pa kaya malamig pa talaga dito. Magkape na muna tayo at kumain kung may magustuhan ka. Hindi pa tayo kumakain. Sige. Sumunod na lamang ang dalaga sa binata papasok sa coffee shop na yon. Umorder sila ng kape at ng nagustuhan nilang cake doon bago naghanap ng mauupuan. Ang kanilang nagustuhan ay malapit sa glass wall na nakaharap sa dagat. Kailan ka pa kinausap ni Mommy para iwasan ako? Inalala ni Feby yung araw na sinadya siya ng mommy ni Ethan sa kanila para kunin. Ngunit bago pa man siya pumayag ay kinausap na muna siya nito. Nung pinuntahan nila ako sa bahay, medyo matagal na diskusyonan yun dahil nagdadalawang isip ako sa gusto niyang mangyari. Pero naisip ko din noon na baka rin naman hindi na ikaw yung Ethan na kilala ko noon at magbago na lahat kapag nagkita na tayo ulit. Pero hindi. Oo nga eh. Kaya mas nahirapan ako. Kaya lang pinapanood kasi tayo ng mommy mo sa CCTV. Ha? Yeah. Pinapanood niya tayo palagi sa CCTV para makasigurado na ginagawa ko yung napag-usapan. Don't get me wrong, Ethan. Wala akong hinihinging kapalit para dito. Ginawa ko yun dahil sa pagtanaw ko ng utang na loob sa pamilya mo. Dahil nakiusap sa akin yung mommy mo. Pero maniwala ka, wala akong hinihinging kahit na ano bilang kapalit nung pakiusap niya. I know. Relax, hindi kita pinag-isipan ng ganun. Ang hirap din kasi sa part ko na magpanggap na hindi kita gusto. Naiwasan ka. Dahil labag naman talaga sa loob ko yun. I'm sorry, Ethan. It's okay, Feb. Naiintindihan ko. Biktima ka lang din dito kaya wag mong masyadong sisihin yung sarili mo, okay? Yung pinsan mo? Si Rickson? Oo. Anong meron sa mokong na yun? Nalaman ko lang din to sa kanya dahil gaya ko, nagigilty na rin siya sa ginagawa niya. Anong ibig mong sabihin? Nagbuntong hininga ang dalaga. Kinausap lang din siya ng mommy mo na sumali sa eksena kung saan kukunin niya yung atensyon ko para mawalan ako ng oras sa'yo. Para malas yung time natin mag-usap bukod sa pagdadala ko lang ng pagkain mo. Nagkasalubong ang kilay ng binata. Inaalala kung paano niya pakitunguhan ng pinsan. Napabuntong hininga ito sa naisip na napag-utusan lamang din ito. Napahawak ito sa kanyang sentido dahil tila sumasakit ang kanyang ulo sa ginawa ng ina. Kanino ka nga pala nakatakdang ikasal? Nag-aalinlangang tanong pa ni Feby. Hindi ko nga alam na ikakasal pala ako eh. Ha? Sina mommy lang naman talaga yung may alam niyan. Pero nabanggit na nila noon doon sa kaibigan niya mula sa ibang bansa na gusto daw niya yung anak nun para sa akin. Pero hindi ko naman pinansin. Baka dun. Pero hindi nila hinihingi yung permiso ko. At hindi. Hindi ako papayag kung hindi ikaw yung bride ko, Feby. Hindi alam ni Feby kung ano yung mararamdaman dahil parang naging dahilan pa siya sa pagkakaroon ng hidwaan ng mag-ina. Ethan. What if sundin mo na lang yung gusto ng mommy mo? Anong sinasabi mo? Ano kasi, magkakaroon pa kayo ng alitan ng pamilya mo nang dahil sa akin. Ayokong makasira ng pamilya, Ethan. Feb, listen, okay? Hindi ikaw yung sumisira ng pamilya namin. Yung magdesisyon sila para sa buhay ko, dun pa lang, sinisira na nila ako at ang pamilya namin. Biktima ka dito, Feb, okay? Biktima lang tayong dalawa.
Please, wag kang mag-decide dahil sa guilt. Pareho lang tayong masasaktan. Dahil sa sinabing yun ng binata, ay napaisip din ito. Kita niya ang takot sa mata ni Ethan sa kung ano man ang magiging desisyon niya dahil sa gumugulo sa isip niya. Maghapon tumambay ang dalawa sa tabing dagat. Hindi naman naging problema ang kanilang pagkain dahil maraming kainan sa malapit. Napagdesisyonan nilang sabay panoorin ang paglubog ng araw para naman mabawasan ang kanilang iniisip. Malalim na naman yung iniisip mo. Puna ni Ethan nang mapansin na tulala na naman si Feby. Naisip ko lang, paano tayo magiging masaya kung ayaw sa akin ng pamilya mo? We will work on that. Sabay natin silang haharapin at sabay nating papatunayan na tayo yung karapat-dapat. Magiging okay din ang lahat. Hindi natin kailangang tumakbo o magtago. Dahil walang mali na mahal natin ang isa't isa, Feb. Ngumiti ang dalaga at tumango bilang pagsang-ayon. Ginantihan naman siya ng ngiti ni Ethan bago niyakap. Bago magdilim ay hinatid ni Ethan si Feby sa kanyang bahay. Gustuhin man niya na wag iwan mag-isa doon ang dalaga ay hindi na pumayag si Feby. Mag-usap na muna kayo ng mommy mo. Okay lang ako dito. Bahay namin to eh. Pero sige na. Saka natin haharapin ng magkasama yung mommy mo. Kapag nakausap mo na siya para mas maintindihan niyo yung isa't isa. Promise, hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Tinitigan ni Ethan ang dalaga. Promise? Ngumiti naman si Feby. Promise. Naibigay ko na sa'yo ang number ko. Tawagan mo na lang ako kapag nakausap mo na yung mommy mo, okay? Okay. Tawagan mo rin ako agad kapag may kailangan ka. Oo na, sige. Ingat ka sa pagmamaneho, ha? Opo. Bumalik sa kanilang bahay si Ethan habang nagpaiwan naman sa kanyang bahay si Feby. Naabutan ng binata ang kanyang ina sa kanilang sala. Naghihintay sa kanya, katabi ang pinsan na si Rickson. Napabuntong hininga ang binata. Ethan, we need to talk. Yeah, Mom. We really need to. Pagdidiin ito sabay baling sa pinsan. And let's talk after this, Rickson. Okay, sige. Sagot naman ng binata bago iniwan ang mag-ina sa sala. Ethan, let me explain. Yes, of course, Mom. Dahil hindi ko maintindihan kung bakit niyo nagawa sa sarili niyong anak. It's for your own good, iho. For my own good. Good, really? Is it really for me, Mom? Kasi pakiramdam ko, hindi naman para sa akin yun, kundi para sa inyo. Tinanong niyo man lang ba ako kung okay sa akin? Di ba hindi naman? Ethan, listen. You're not getting any younger. I just want to make sure that you'll marry a good woman from a good family. Mom, alam kong kayo yung magulang ko. Alam niyo yung tama at mali para sa anak. Pero gusto ko ring malaman mo na hindi lahat ng akala niyong makakabuti sa akin ay makakabuti talaga. Marrying or being married to someone is my personal life, Mom. Ako lang yung nakakaalam kung sino yung gusto kong pakasalan. At si Feby lang yun. But Ethan, wala siyang pamilya at kasambahay natin siya na hindi naman talaga niya ginusto. At hindi niya kasalanan yun. What? Hindi niya ginusto na maiwan. Hindi niya ginusto na maging kasambahay na lang sa atin habang buhay dahil may sarili siyang pangarap, Mom. Walang kahit sino ang gustong maging ulila. Natigilan ng ina dahil sa narinig. Pilit iniintindi ang sinasabi ng anak. Hindi mo po kailangan pilitin yung sarili mong magustuhan si Feby. Pero gusto ko lang po kayong i-inform na hindi na po magbabago yung isip ko, mahal ko si Feby. Mahal namin ang isa't isa. Alam niyo yun. Kung hindi niyo sa kayang tanggapin, tanggapin niyo na lang po yung desisyon ko. Yun ang huling sinabi ng binata sa ina bago niya ito iwan sa sala. Napaupo ang ginang kaya agad itong nilapitan ni Aling Rosa. Okay ka lang ba? Gusto ko lang naman maging maayos ang buhay niya at magkaroon ng mabuting asawa. Napabuntong hininga si Aling Rosa. Alam mo at kita mo kung gaano kabuting tao si Feby. Wala man siyang yaman kagaya ng sa pamilya mo. Nasubaybayan natin ang paglaki niya. Alam nating lahat na mayaman siya sa mga bagay na hindi natin nakikita pero ating nararamdaman. Hindi sa kung ano ang meron yung bulsa niya. Nasusukat yung yaman niya. Dahil sa mga narinig ay natauhan ang ginang. Makalipas lamang ng ilang araw ay kinausap niya muli ang kanyang anak na si Ethan na naging simula ng kanilang pagkakaayos. Yun ang hudyat para kausapin naman ni Feby ang ginang. Kaya isinama siya ng binata sa kanila. Magandang araw po, Mrs. Tenorio. Kinakabahang bati ni Feby sa ginang. Nginitian naman siya nito. Maupo ka, iha. Sige po. Ethan, anak, pwede mo ba kaming iwan na muna? Po, pero huwag kang mag-alala.
Mag-uusap lang kami. Hindi ko siya ilalayo sa'yo. Sige na, Ethan. Okay lang naman ako. Sige. Natawa silang pareho dahil panay ang lingon sa kanila ni Ethan habang papalayo ito sa kanila. Una sa lahat, gusto kong humingi ng sorry sa'yo, Iha, sa nangyari. Okay lang po. Naiintindihan ko naman po. Tinitigan ng ginang ang dalaga. Maya-maya pa'y ngumiti. Alam kong hindi ko na kailangan pang ihabilin sa'yo ang anak ko dahil alam ko kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Sana lang, hindi ka mapagod sa isang yun. Alam mo naman kung gaano yun kakulit. Opo, sanay na po ako kaya wag po kayong mag-alala. Ngumiti ang ginang. Gusto ko lang malaman mo na ibinibigay ko na yung buong basbas ko para sa kasal yung dalawa ng anak ko. At buong puso kitang tinatanggap sa pamilya ko, Feby. Anak. Dahil sa narinig, ay namuo ang luha sa kanyang mga mata. Napatakip siya sa kanyang bibig kaya agad na lumipat sa kanyang tabi ang ginang at hinawakan ng kanyang kamay. Salamat. Salamat dahil hindi mo isinuko yung pagmamahal mo sa anak ko, Iha. Maging masaya kayong dalawa at bumuo ng masayang pamilya. Nandito lang ako sa likod nyo anytime, okay? Salamat po. Umiiyak na sabi ng dalaga. And please start calling me Mommy. Opo, Mommy. Nagyakapan ng dalawa habang umiiyak. Sa kabilang banda naman ay nakatago si Ethan at ang mga kasambahay. Tahimik na umiiyak sa gilid. Oh, balik na sa trabaho. Kung makaiyak parang kayong pamilya ni Feby Saad pa ni Aling Rosa. Natawa naman yung binata. Ikaw nga po, grabe umiyak eh. Ikaw ba, Nay Rosa, ikakasal? Nagtawanan ang mga nandon. Loko kang bata ka. Hala, balik na kayo sa trabaho. At ikaw kapag pinaiyak mo yung si Feby namin, hindi ka na makakauwi dito sa Pilipinas. Naiintindihan mo ba yon? Opo, Nay. Tatandaan ko po yan kahit na wala akong planong paiyakin yung soon-to-be misis ko. Dapat lang. Naging maayos ang lahat sa pagitan ng pamilya ni Ethan at sa relasyon nila ni Feby. Unti-unti ding naging mas close ang kanyang mommy at ang kanyang nobya. Parang hindi na ako natutuwa na nagiging close na kayo ni mommy Biro ng binata habang nakatambay sila sa kanilang garden. Nagmemerienda. Bakit naman? Mas mahaba na yung oras ng bonding yung dalawa kasi sa ating dalawa. Okay lang yan. Kapag kinasal naman tayo, araw-araw na tayo magkikita at magkakasama. Ngumiti ang binata. But honestly, I'm so happy. Ang makita na ang dalawang mahalagang babae sa buhay ko ay sobrang close. Ngayon, may idea ka na kung sino sa atin yung mapapalayas dito kapag naging pasaway ka. Kaya nga wala akong plano eh. Ako na ngayon yung kawawa. Mas anak ka pa sa akin ni mommy. Pareho silang natawa. Mula naman sa pangalawang palapag, nakadungaw ang mommy ni Ethan at si Aling Rosa. Pinapanood sila. Sobrang pagsisisihan ko kung hindi ganyan kasaya ang anak ko kung pinilit ko yung gusto kong kasal sa kanya noon. Si Feby lang talaga ang nakakapagpasaya sa kanya ng ganyan, saad naman ni Aling Rosa. Yeah, at grateful ako na hindi siya sumuko dahil sa ginawa ko. Ngayon, habang buhay kong ipapagpasalamat na nakinig ako sa inyo ni Ethan, Aling Rosa. Nakangiting sabi ng ginang, nginitian naman siya ni Aling Rosa. Lumipas ang ilang araw, linggo at buwan, ng paghahanda para sa kasal ng dalawa. At makalipas nga ng 1 taon ay kinasal na rin si Feby at Ethan. Bawat hakbang ni Feby patungo sa lalaking mahal niya ay pagtulo ng kanyang luha. Ganon din naman si Ethan habang naghihintay sa kanya. Si Aling Rosa ang maghahatid sa kanya kay Ethan. At habang naglalakad ang dalaga, naiisip niya ang nakangiting mukha ng kanyang magulang. Natapos ang kasal ng dalawa na magkahalong iyak at tawa ang naramdaman. Hindi lamang silang dalawa, kundi pati na rin ang kanilang mga bisita. At ang mga taong nakasubaybay sa kanilang love story. Sa tingin mo ano yung anak natin? Babae o lalaki? Tanong ni Feby sa asawa habang nakalublob yung kanyang mga paa sa pool. Nakababad naman si Ethan na nasa kanyang paanan. Gusto ko sana lalaki yung first baby natin. Pero kung ano naman yung ipagkakaloob, walang problema. Siguro babae yung gusto mo, no? Lalaki din sana yung gusto ko. Pero kung sakaling gusto ulit natin ng baby, may tagapagtanggol na kuya. Pero gaya ng sabi mo, okay lang sa akin kahit ano yung ipagkaloob sa atin. Of course, biyaya yan eh. Hindi naman kasi lahat ng mag-asawa nagbibigyan ng chance na maging magulang. Kaya swerte tayo na bibigyan tayo ng chance na maranasan yon. Ngumiti ang dalaga habang hawak ang kanyang 5 buwan na tiyan. Oo nga, nakakaawa yung mga gusto.
at kayang maging mabuting mga magulang pero hindi nabibigyan. At nakakainis yung mga taong sinasayang yung pagkakataon na maging mabuting magulang na nagpapabaya lang sa kanilang mga anak. Naku, sabi ko sa'yo, wag na muna manood ng mga ganyan eh. Baka ma-stress ka pa. Napadaan lang sa Facebook ko yun habang nagpapaantok ako kagabi. Wag ka na muna manood ng mga ganun ha. Opo, makalipas ang ilang buwan ay ginulat sila ng mga anak si Feby dahil nagluwal ito ng kambal na babae at lalaki. Dahil gusto nilang surprise yung gender ng kanilang anak, hindi nila inalam yon at nakiusap sa doktor na wag sabihin sa bawat check-ups niya. Kaya naman masayang masaya ang buong pamilya, lalo na ang mag-asawa nang makita na ang kambal. Pinangalanan nila itong Francine Ellie at Francis Eros. Salamat sa dobling biyaya at sa napakagandang regalo, Feb ko. Bulong ni Ethan sa tenga ni Feby bago sa makatulog. Ramdam pa nito na hinagkan siya nito sa noo bago tuluyang mawala ng ulirat. Ito na yung totoong yaman na meron ako, mommy. Masayang sabi ng binata sa ina. Halos nalubig naman yung mata ng kanyang ina nang makita ang unang dalawang apo. Yes, iho. Dalawang yaman ng Tenorio ay dumating na. Salamat sa inyo ni Feby. Hindi na ako mababagot sa bahay kapag walang trabaho. May aalagaan na ako. Salamat din, mommy. Dahil hindi mo tinuring na iba si Feby, hindi na niya nararamdaman na may kulang. Lalo na ngayon. Masaya akong maging nanay niya, iho. Dahil tama ka. Tama kayo ni Aling Rosa. Hindi siya mahirap mahalin dahil napakabuti niyang tao. Ngumiti ang binata at niyakap ang kanyang ina. Ginantihan naman ng yakap ng ginang ang kanyang anak habang umiiyak dahil sa tuwa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Feby at ni Ethan. Naway kayo po ay kinilig, natuwa at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon.